sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi nanganganib. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Amen? Praise God. Verse 9, ang sabi ng Bible. Ayan, 1, 2, 3, go. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Now, lipat po tayo sa Hebrews chapter 6, verse 19 and 19. Verse 19 and 20. 1, 2, 3, go. Ang pag-asa ito ay matibay tulad ng angkla at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar. Verse 20, kung saan na unang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanpaman. Tulad ng pagkapari ni Melchizedek. And then last verse po natin, Matthew chapter 1 verse 23. Sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Walang pakinabang na Panginoon. Kahit kung lahat kayo mukha tumikik manalangin, Lord, maraming salamat po sa umagang ito, O God, upang ang bawat isa sa amin tunay na marinig ang mensahe mo, maranasan ang pagkilos mo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, O God, sapagkat hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoong Jesus. Kaya naman, Lord, hayaan mo, O God, pinapasakop namin sa iyo ang umagang ito. Ma-enjoy namin, Panginoon. Palakasin mo kami, O God. Tama mo kami, O God. Lord, ikaw ang Diyos ang magbigay sa amin ng pag-asa at kagalakan, Panginoon, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y nakakaupo na. Praise God. Amen. Palakpakan po natin si Lord minsan pa. Sino po dito ang excited makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? At bumabati po ako again minsan ng Happy Sunday. At ang ating mami at daddy rin po ay nangangamusta. Regards pa rin sa bawat isa. Amen. Sila po ay nasa Bulacan ngayon sapagkat doon po ay may Christmas party. Tayo naman po ay December 29. Palakpakan naman natin ng Panginoon. At glory to God. Grabe yung insin natin kanina. Nakakatuwa. Ang tindi ng kanyang faith. Next week daw, nandun na tayo sa kabila. Pero, tingnan natin kung talagang nandun na tayo, marami pa, engineer, flooring, tsaka mga pader-pader pa, wala pang hagdanan. But, syempre, hindi tayo ihinto sa pananampalataya natin kay Kristo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Tuloy-tuloy po ang paggawa ng ating church. Amen. At salamat sa bawat panalangin nyo, unang-una sa lahat. Salamat sa bawat effort po. Huwag po tayong hihinto. Amen. Sapagkat alam natin na doble-doble itong pinapagawa ng Diyos sa atin. Una, ang lupa, nabili natin yung taon. Malaking halaga po yan. Pangalawa, itong building. Malaking halaga pa rin po yan. Kaya, ang tinitingnan lang ng Diyos sa atin yung ating pananampalataya. At salamat sapagkat ang bawat yan sa atin ay nakikibahagi at kabahagi po ng ministeryo ito. Palakpakan natin ng Panginoon. Pero walang ibang pinakamahalaga sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kundi ikaw. More than the church building, more than the place. Amen? More than a place, more than the church building, ang pinakamahalaga sa Diyos ay ikaw. Sabi mo ikaw. Amen? Tayo po yung ating kaluluwa, yung ating relasyon sa Diyos. Aanhin natin ang building kung wala namang kaluluwa na magsasamba at maliligtas. Hello? Amen po ba? Ang mahalaga, ikaw at ako ay nagpapatuloy sa Diyos. Binabago niya tayo araw-araw. Amen? Nakakasamba tayo sa Panginoon. Amen po ba? Lahat nga ng mananampalataya, pumalakpak. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Tayo kanyang niligtas. Amen. Tayo kanyang tinubos. Tayo kanyang kinahabagan. Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos at marami pang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Ako po personally nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Sapagkat kung titingnan natin itong isang buong taon, amen, maraming nangyari.
Hello. Kaya po sa umagang ito, ang meron mong mensahe ang Panginoon sa bawat isa sa atin bago pumasok ang susunod na taon. Amen. Ano po ang mensahe ng Panginoon? Sabi-sabihin natin, basahin ang title ng ating pag-uusapan. 1, 2, 3.5. Ayan po. 1, 2, 3, go. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Go because of Jesus. Wow, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi mo nga may pag-asa. Dahil kay Jesus. Amen. Sino ba ang nagsindi ng ilaw? Sino po? Sino? Si Jesus. Kala ko walang iba kundi ikaw eh. Amen. Si Jesus. Ano ba ibig sabihin na nagsindi ng ilaw? Si Lord ang liwanag natin. Si Lord ang nagliliwanag sa atin. Ang sabi si Jesus po yung tinutukoy sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8 kanina, na kung mananatili tayo, nakakonect. Amen? And si Jesus din po yung sinasabi sa Hebrews chapter 6 verse 19 to 20, the anchor of hope. Amen. Hello? Amen. Naintindihan po ba natin yung tatlong verses na binasa natin kanina? At si Jesus din po ang sinasabi ng Matthew chapter 1 verse 23 na ipagbubuntis. Na ang pangalan, ano daw po ang pangalan? Yan, ang ibig sabihin ko ay kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, before we start, hayaan niyo po magsimula tayo sa salitang Jesus brings eternal salvation. Amen po ba? Amen. Kapatid, unang binigay, nung pagdating ni Jesus Christ, amen, sa mundong ito, dahil pinanganak for unto us, the child is born. Amen? Dahil alam naman natin, ngayon po, season na ito, ngayon ay season ng, ano po? Ano po? Season of love, giving. Season of Christmas. Ngayon season na ito ay Christmas season, tama? Amen. So pag-uusapan natin yung pagdating ni Jesus sa mundong ito. Hello. Amen. At ang unang dala-dala ni Jesus Christ nung dumating siya sa mundong ito, walang iba kaligtasan. Amen. Hello. Pag-asa na ang tao'y hindi na mapapahamak, ngunit ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng tama. Palakpakan natin si Lord. So, Jesus brings eternal life. Eternal salvation. There's no more condemnation na. Amen? Amen. Hindi na tayo hahatulan bagamat tayo'y makasalanan. Sinong hindi nagkasala? Wala. Amen? Lahat tayo nagkasala, pero dahil kay Jesus Christ, ito yung ipinagpapasalamat natin eh. Sabi mo nga sa katabi mo, yan yung sinasamba mo. Yan yung ipinagsasamba mo. Amen? Kaya every Sunday, nandito tayo eh. Kaya every gathering, pinipilit nating maka-attend. Kahit sa bahay, nagpe-pray ka. Because we worship the one who is worthy. Amen. And that is Jesus. Amen. Amen? Hello? Hindi tayo dito parang siraulo lang na humahanga sa isang taong hindi natin kilala. Na may kahinaan na yung color green. Kryptonite. Hello? Si Superman pala, no? Hindi tayo umaasa, kundi tayo ay nakakakilala ng Diyos na ating sinasamba. Amen. We are not worshiping a hero, but we are worshiping a God. Amen. Amen. Na nagligtas. Lord, sa ating mga kasalanan, nag-alis sa atin, sa ating mga kahinaan, nagpatawad sa ating mga kasalanan, at inalis tayo sa kaparusahan. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Yun yung unang dinala ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Kaya we have this kind of confidence na, wow, Lord, thank you. Amen. Kasi kahit anong mangyari, magunaw man ang mundo, lumindol man, mabitak man ang lupa, alam mo, langit ka. Kasi may pananampalataya ka. Amen. Amen. Hanggat nandun yung seryosong pananampalataya mo kay Kristo, kapatid, sigurado ka. Pero sabi nga ng ating Pastora Manel, nung nag-preach, nung anniversary ng Carmona, ano sabi niya? Hindi porket pumapasok, papasa ka. Tama? May mga pumapasok sa school, pero bumabagsak. Tama. Ibig sabihin, hindi lahat ng nagsisimba, Kristiyano na. Amen.
Hindi lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos, Kristiyano na. Kailangan makita yung pagiging totoo natin sa harapan ng Diyos. Amen. Hello, yung totoong pananampalataya, yung true faith. And we need to encounter Jesus in our life. Amen. And if we encounter Jesus in our life, there is a transformation. Amen. Hello, yun yung pangalawang bagay na dinala ng Diyos sa atin. Jesus show us how to walk in God's will. Hindi lamang siya nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa lahat ng taong naka-encounter kay Jesus Christ, sabi mo nga, nabago ang kanilang buhay. Bago ako na. Totoong naka-encounter, sabi mo, totoong naka-encounter. Kasi may mga taong kahit na-encounter si Jesus, hindi pa rin nabago ang kanilang buhay. Amen. Hindi sapat na nakikinig lang tayo ng Word of God. Hindi sapat na nakaupo ka doon, kasama mo yung mga Kristiyano, mga disciple like Judas. Sino nakakalala kay Judas? Amen. Kasama niya na si Jesus. Judas is the best pastor. Diba? Nakikinig niya, naririnig niya si Jesus. Nagmi-ministry siya kasama si Jesus. Sabi mo nga, wow, wow, wow. Wow. Iba ito. Diba? Andiyan na eh. So, wag tayong pasigurado. Amen. Ang kailangan natin, mabago talaga tayo ni Jesus. Mabago tayo ng salita ng Diyos. At yun yung pinakita sa atin ni Jesus Christ kung paano siya lumakad sa kabila ng mga pasakit. Nahirapan ba si Jesus nung nandito sa mundo? May struggle ba siya? Amen. Pinersecute ba siya? Kasagot po kayo ha. Amen ha, kapag kasang-ayon kayo. Pagka hindi kayo sang-ayon, hindi amen, sasabihin niyo, okay? Pinersecute ba si Jesus? Nasaktan ba si Jesus? Nahirapan ba siya dito sa mundo? Binugbog ba siya? Amen. Lahat yun naranasan ni Jesus Christ, pero bagamat ganon, nanatili siyang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Sapagkat may Jesus ka. Amen. Jesus bring us eternal salvation, show us how to walk in God's will, and number 3, and promise us reward in heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago po umalis si Jesus Christ, sabi niya, meron akong sasabihin sa inyo. Amen. Sa John chapter 14. John chapter 14, verse 1, kung hindi po ako nagkakamali. Sabi ng Bible, let your heart not be troubled. Tama ba ako? Diyan. Ayan. Huwag kayong don't let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. Huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Amen. Anong pangako ng Diyos? Verse 2, sabi ng Bible, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Wow! Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Amen. Verse 3, ano sabi ng Bible? I will prepare a place for you. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. What a great promise of God. Tandaan niyo po mga kapatid, those battles, those trials in our lives, yung mga bagay na yan, amen, baliwala yan sa pinangako ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Malapit nang matapos ang taon. Sabi mo, huwag kang susuko. Amen. Hello, marami nang dumating sa church, pero marami na rin nawala. Hello. From Mabuhay 2000. Amen? So dahil siguro may 200 na yata akong Bible study dun sa Mabuhay 2000. Baliparan sa Pook. Tsaka, saan ba yun? Sa DO1, Mabuhay City. May 200, pakalakpas na eh. Na Bible study ko, pero nawala. Kasalanan ba na nag-BBS yun? Kasalanan ba na nag-share ng Word of God yun? Alam niyo po, ang paglapit sa Diyos ay personal. Unless makita at maunawaan natin na kailangan natin ang Diyos, hindi mo naman bibigyan attention ng Diyos eh. Hindi mo naman ipapriority ang Diyos. Amen. Hindi naman natin ipapriority ang Diyos. Unless otherwise, makita natin gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Hello? Yes. Yan po ba tayo? Ito nga may kilala nga ako, napakayaman eh. Pero sabi niya, kailangan niya ang Diyos. Baka kilala niyo rin yun. Totoo. Grabe ang asset nun, billion-billion. Kilala niyo din ba si Pacquiao? Kilala ko yun eh.
Kilala ko lang. Ewan ko kilala niya ako. Pero sabi niya, I need God. Amen? Hello? Diyan po ba tayo? Amen. Alam niyo po, depende sa kalalagayan ng puso ng isang tao ang kanyang paglago at pagkakakilala sa Panginoon. Amen. Amen? Nung nakaraan na pag-usapan natin dito, it's about worship God. Hello? Kaya pwede po ba sabihin natin sa katabi natin, Amen, may pangako ang Diyos. Pagpatuloy ka. Amen. So, ito po yung pag-uusapan natin. There is hope because of Jesus. May pag-asa tayo, kapatid. Gaano man kabigat yung ating pagdadaanan o pinagdadaanan, may pag-asa tayo. May katapusan ng lahat ng bagay. Hello? At may darating pang pag-asa. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Jesus will bring us. Tatlo lamang po pag-uusapan natin sa umagang ito. Ano po, bukod dun sa introduction natin kanina, base po sa ating teksto, ano po yung kayang ibigay ng Diyos sa atin kapag tayo ay umasa sa ating Panginoon. Number 1, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Sabi mo nga, stability in times of uncertainty. Amen. Grabe yung puno, no? Nasa gilid ng river. Diba? Now, madaling maging stable kay Jesus kapag wala kang pinagdadaanan. Pag wala kang problema, pag wala kang pagsubok, pag wala kang bigatin, pag walang distractions. Madali yun. Amen po ba? Madali yun. Kasi wala, okay naman eh. Stable lang, sakto lang. Pero paano kapag may mga bagay tayong hindi na alam? Pag may mga bagay tayong pinag-aalala na? Now, church, listen to this. If we have Jesus in our life, Jesus will bring stability in times of uncertainty. Magiging stable ka. Sabi mo sa katabi mo, magiging stable ka. Amen. Hindi ka masishake. Amen. Hindi ka magfa-fall. Hindi ka magfa-fall. Amen? Hello? We will not yung fall into temptation. Nakalimutan ko yung linking verb na gagawin. We will not be we will not be shaken na lang. Hindi tayo babagsak. Hello? If we put our trust in God. Why? Because trusting in God provides firm foundation. Amen. Kanta na lang tayo, no? Pagka medyo uncertainty ka, kanta ka na lang. Christ is my firm foundation. Diba? The rock on which I stand. May araw na maayos ka, pero may mga araw na gusto mong umiyak. Amen. Amen? May mga araw na parang, alam mo yon, nakakapagod na, gusto mo lang mahiga. Pero pagka ganun, worship ka lang kay Lord. And everything around is shaken. Ang sabi? I'll never be more glad that I put my faith in Jesus. O, diba? Sige lang, bangon. Amen? Amen. Timpla ka ng kape, bumili ka ng pandesal. O, diba? Hello? Do your routine. Amen? Do your routine. Pray, work, eat. Amen? Hello? Ganun eh. Pero may pag-asa tayo kay Jesus. Hello? Kagaya ng sinasabi ng verse 8. Anong sabi ng verse 8? Church, listen to this. Jeremiah chapter 17 verse 8. Sabi niya, matutulad siya sa punong kahoy na itinatanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib. Amen. Dumating man ang tag-init o mahabang araw. Tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Palakpakan natin. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang papadaya sa heart mo. Alam niyo yung reason kung bakit yun ang sinundan niya? Kaya pagdating ng verse 9 eh. Amen. Pagdating ng verse 9, dinamay natin eh. Sige. Ang puso ng tao, madaya kasi yan. Amen. Minsan okay ka naman, feeling mo hindi ka okay. Amen? Ang daya eh, no? Teka lang, may problema ba ako? Alam ko wala akong problema, ba't parang hindi ako okay? Di ba yung minsan nakaupo ka lang, bigla ka malulungkot? Biglang may isip mo yung mga negatibong bagay? Hello? Yung tipong
ang prayerful mo, biglang makakaisip ka ng isang damakmak na kasalanan? Biglang, mainit ka magsuserve. Biglang maaalala mo yung mga maling desisyon mo sa buhay. Bigla mong maaalala yung mga nagawa mong mga mali. Hello? Ang puso ng tao'y mandaraya. Kaya nga sabi nung verse 8, ano sabi nung verse 8? Dumikit lang tayo kay Lord. Magtiwala lang tayo kay Lord. Amen. Hello? Yes. Kasi pag hindi ka nagtiwala kay Lord, mababaliw ka. Correct. Masisiraan ka ng ulo. Amen? Masisiraan tayo ng ulo. Pero dahil meron tayong Jesus, we have this kind of stability in Amen. times of uncertainties. Diba? Trees planted by rivers. Diba? Kahit mahabang tag-araw pa yan, kahit tagtuyot pa yan, hindi siya maaapektuhan. Bakit? Kasi ang kanyang ugat nakakonekta sa Amen. tubig kay Yes. Jesus Christ. Hello? Amen. Sabi mo nga ganito, hindi problema ang panahon na meron ka ngayon. Amen. Hello? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi problema ang season mo ngayon sa buhay mo. Sabi mo, tagtuyot ba yan? Tag-araw ba yan? Amen. Sabi kanina, tag-init ba yan? Hello? Sabi mo, tag-init ba yan? Hindi problema kung anong season meron ka. Ang kailangan natin tingnan, naka-ugnay ba yung roots sa river? Amen? Sabi mo, naka-ugnay ba? Sabihin nga natin sa sarili natin, naka-ugnay ba ako? Amen? Remain steadfast despite life's challenges. Hello? Amen. Manatili tayong matatag. Yes. Hello? Correct. Manatili tayong matatag. Lalo na ngayon, matatag curriculum na po. Sabi nga, pumasok kang marupok, dapat lumabas kang matatag. Hello? Kasi ang rurupok ng mga estudyante ngayon, ang rurupok ng mga kabataan ngayon, youths today are very vulnerable. Konting bagsak, konting pahiya, discourage, suicidal, di ba? Self-destruct. Hello mga kabataan. Ang rurupok, kaya tama yun eh. Dapat matatag curriculum talaga tayo. Para pagpasok mo, matatag ka na. Amen. Hello, andyan po ba tayo? Yes. Kami, K-12 kami, kaya 12 years kaming nag-aral eh. Hello, andyan ba tayo? Mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Diyos at bibigyan niya tayo ng katatagan. Amen. Ano mang season ng buhay natin, i-connect mo lang yung roots mo kay Jesus. Amen. Amen. Hindi problema kung anong season meron ka. Hindi problema. Alam niyo po, kailangan ilagay lang natin ang sarili natin. We should position ourselves in the right place. Lagay mo yung sarili mo sa tama. Pwede bang hawakan natin ang puso natin? Sabihin natin, heart. Heart. Hindi po yung heart sa baba, ah. Sabihin natin, heart. Amen. Ilagay mo yung sarili mo sa tama. Amen. Lagi natin ilagay yung puso natin sa tama. Amen. Sa ganun, maging matatag ka, maging stable ka. Palakpakan natin si Lord. Number 2, mabilis lamang po ako. Malapit na po ako matapos. Number 2. Pakibasa po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Pakimay na lang po. Wala pa? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ayan. 1, 2. May nakasagagal po. May candlelight po. Ayan. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Hope in desperate situations. Amen. Number 2, Jesus will bring us hope in desperate situation. Grabe, no? Amen. May mga desperate moment tayo. Di ba? May mga desperate moment tayo. Yung parang saldak ka na. Di ba? Yung grabe na yung hagulgul mo sa sobrang hirap ng nararanasan mo. Pero may pag-asa tayo dahil kay Jesus. Amen. Sabi ng verse 7, basahin natin. Amen. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Wow. Sabi sa English, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Sabi mo, mapalad ka. Trusting God brings confidence in His sovereignty. You know, ito pong Jeremiah chapter 17, ang context po nito, nasulat ito, kung bakit po ito nasulat, ang context nito ay God's faithfulness
amidst of Judah's chaos. Ito po yung panahon na grabe-grabe yung chaos na nangyayari sa Judah, sa lugar ng Judah. At dito po isinulat ni Prophet Jeremiah na ang Diyos ay mananatiling tapat pa rin. Amen. Kung may mga taong hindi na naging tapat sa iyo, kung may mga taong hindi tapat sa iyo, amen, if you are betrayed, amen, kung tayo po ay na-betray, kung tayo po ay, naloko, amen, ang Diyos po ay tapat sa atin. Amen. Amen. At lagi nating titingnan, lagi nating hanapin ang kapayapaan sa mga pangako ng Diyos. Amen. Balik natin yung picture kanina, napakaganda. Hope in desperate situation. Saan ba natin makikita yung pag-asa na yan, mga kapatid? Amen. Kagaya ng nakasulat yan, makikita po natin dito sa salita ng Diyos. In God's promises. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Amen. Kapag nandun ka na sa desperate situation, makinig ka ng Word of God. Yes. I-review mo yung mga preaching sa YouTube. Magbasa ka sa Bible. Amen. Hello? Huwag kang makikinig ng mga podcast na kwento. Di ba? Huwag kang makikinig kung huwag kang magbabasa ng kung ano-ano. Amen. Pag nasa desperate situation ka na, hanapin mo ang pag-asa mo sa salita at sa mga pangako ng Diyos. Amen. Because the Word of God will comfort us. The Word of God will bring us joy. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, mga kapatid. Nandoon ng pag-asa. Hello? Yes. Wala sa tao. Correct. Alam niyo po yung context niyan ng Jeremiah chapter 17. Pag binasa niyo po yung verse 4, Jeremiah 17 verse 5, if I'm not mistaken, sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 5, ano pong sabi? Sinasabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Alam niyo po, huwag tayo sa tao magtitiwala. Correct. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Sapagkat pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, ito na nga po yun. Para tayong trees na nakalagay sa river. Amen. Grabe, no? Palakpakan natin si Lord. Number 3 and last. At dito na po ako magtatapos. Sabi po ng Bible, pakibasa, 1, 2, 3, go. Prosperity is through connection. Jesus will bring us prosperity through connection. Tatandaan po natin habang ikaw at ako ay laging nakaugnay sa Diyos, nandiyan ang pagpapala. Bagamat may pagsubok, bagamat may problema, nandiyan ang pagpapala. Trusting God leads us to spiritual nourishment, financial, emotional, material blessing. Sabi mo nga sa katabi mo, anong pangangailangan mo? Amen. Saan ka pa kulang? Sabi mo sa katabi mo, saan ka kulang? Amen. Amen. Sabi mo, saan ka ba kulang? Anong kulang-kulang mo? Sabi mo. Anong kulang-kulang mo? Yeah? Church, as we connect our hearts, ourselves to God, amen, God, Jesus will bring us prosperity. Amen. Amen. Andun, nagbibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala. Kagaya ng isang trees, sabi nga dito, yung pangangailangan natin. Amen. Kung ano yung needs natin, yun ang ibibigay ng Diyos. Sabi nga, kagaya ng trees, na talagang nandoon, nakakonekta siya sa water, we will never dry run. Amen. Amen. Tama ba yun? We will never run dry. Ibaliktad pala. Sorry. Dry run na sa isa. We will never run dry. Yan. Amen. Hindi tayo tatakbo tayo. Hindi tayo matutuyuan. Palakpakan natin si Lord. Cultivate intimacy with God for fruitful living. Amen. Gusto mo may kwenta buhay mo? Alam niyo kung bakit minsan parang feeling mo wala kang kwenta? Kasi wala ka talagang kwenta. Joke na. Alam mo ba tayo? Alam mo ba, bakit ba ganun yung buhay mo? Parang wala, kasi wala ka talagang. Amen. Ano gagawin natin? I-connect na natin. Mabuhay tayo para kay Kristo. Live your purpose. Amen. The reason why we feel like parang kasi wala ka doon sa purpose mo. Amen po ba? Parang ang hirap, parang bakit ganun? There's something missing. Kasi si Jesus kailangan mapunan ang pupuno sa'yo. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. At let's go to our conclusion. Tapos na tayo.
Amen. Basahin natin ito. Gusto ko basahin ito. 1, 2, 3, go. Surrender your worries, anchor your faith in God's sovereignty. Tandaan natin that our God is sovereign. Pag sinabing sovereign, higit siya sa lahat. Yes. Ito, gusto ko po ito kanina habang ginagawa ko po ito. Muntik pang maputol, may kumatok kasi. Joke lang. So, sige po, paki-next po. Gusto ko po ito. 1, 2, 3, go. A new year means we survive this year. Every battles, every struggles, every pain, every hurt. And this coming year is a new battles. Amen. Meron tayong bagong battle. Alam niyo po, bagong taon na naman. Amen. Ibig sabihin ng bagong taon na survive natin yung bawat labanan, yung bawat struggle, yung bawat sakit. Amen. Yung bawat pasakit. At itong panibagong taon, meron na naman po tayong bagong labanan, bagong struggle. Hindi yan mawawala, kapatid. Amen. Hello, hindi yan mawawala. Bagong sakit, bagong pasakit, but we are more stronger. Pero ngayong taon na to, pinalakas ka na ng Diyos. Hello, pinatatag na tayo ng Panginoon. Sabi mo, ni-level up ka na ng Diyos. Sapagkat meron po tayong parehas. We have same, big, powerful God. Amen. Unchanging and loving God. Amen. Hello! Ito po, gusto ko po sa lahat. Who will deliver and give us new, beautiful things. Amen. Hello! Who is always with us Yes. and for us. Amen. Amen. Sa mga bagay, kapatid, na yung pagdadaanan, lagi mong tatandaan. Remember His name. Ano pong pangalan niya? Emmanuel. At ibig sabihin ng Emmanuel is God is with you. Amen. Amen. Kasama mo ang Diyos and there is hope Yes. in Jesus. Tayo po lahat ay tumayo. Amen.